nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hintayin ninyo ang ganti ng maraming Pilipino matapos pagtulungan ng House of Representatives na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos malikom ang higit sa 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kongreso. Mga Pilipino binalaan at ibuboykot ang lahat ng mga taong pumirma para mapatalsik si Vice President Sara. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, lintik lamang daw ang walang ganti. Ito ang diretsang banta ng maraming Pilipino all over the world na siyang tilang galit na galit sa mga kongresistang pumirma para tuluyan ng ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kahapon lamang naging controversial ang huling plenaryo ng Kongreso kung saan ay minadali ng mga kongresista ang pagpapapirma para tuluyan ng mapatalsik si Vice President Sara. Ngunit hindi daw makakatakas sa gupit ng karma mga politikong hayok na hayok raw sa pera at nagpapabulag sa di umano'y suhol ng ilang mga makapangyarihan dahil ang hindi daw nila manalalaman darating ang halalan at sila ay magbabayad sa kanilang mga naging kasalanan. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, mukhang pera ang mga nagpirma sa impeachment ni Vice President Sara. Di naawa sa mga taong bayan, mabuhay ka Vice President Sara. Kahit kasama sa SOC Sergeant sa nagpirma, di nila naisip ang kapakanan ng mga taong bayan sa bansang Pilipinas. Mga naong ugkwarta, Vice President Sara, mahal na mahal ka ng mga sergeants. At Vice President Sara Duterte is the best, stay strong. Ang gaba, dilijud raba magsaba. God bless you always. Mga mahal kong kababayan, tandaan po natin ang mga pangalan ng mga korap na politician. Huwag ninyong iboboto, pera lang ang gusto, di serbisyo sa bayan. Huwag tayong gumante, masama yan. Huwag na natin silang iboto para mawala ang kanilang kapangyarihan at sila'y maparusahan ng naayon sa batas. Firing squad silang lahat kasama yung mga senador na may planong ipabagsak ang mga Duterte. Talaga maghintay tayo sa next election. Lagot kayong lahat na pumirma. Tapos na kayong lahat. Talagang pera-pera lang talaga ang politika natin sa Pilipinas. Hintay na lang ninyo. Tapo na kayo. Tama, gibayaran ni Speaker yung mga congressman at congresswoman kasi palagi silang may secret meeting ng bago na function hall ni Speaker dyan sa Malacanang, tulad ng White House owned by Romualdez located in Aguado Street and San Rafael Street, San Miguel, Metro Manila, Malacanang. Lahat ng pumirma, masusumpa ang lahat na pumirma. Tandaan nyo, kayo mga pumirma, ang inyong mga mahal sa buhay ay masusumpa, mayroong mamamatay o magkakasakit ng dalubhasa o cancer at malasa o mamalasin din, madadamay ang mga mahal nyo sa buhay, lahat ng pumirma. End quote. Ano na? Basahin natin mga lords. Trump ordered asset freezes and travel bans against ICC officials, employees and their family members. Olo ko! Parang ang ICC ang may kabalbalan na pinagagagawa no? Trump sanctions illegitimate International Criminal Court. Wala pala yung ICC nyo DOJ, Rimulya na ang anak ay nakulong dahil sa droga. Wala pala kayo itong inaasahan yung ICC. Anyari? Halos 40 proyekto ang posibleng hindi matuloy dahil sa pagtigil ng Amerika sa pamimigay ng foreign aid bilang bahagi ng America First agenda ni US President Donald Trump. Ayon sa report ng Philippine Star, kabilang dito ang ilang environmental, health at education projects na pinupondohan ng US Agency for International Development o USAID. Aabot daw sa 4 na bilyong piso ang pondo para sa mga naapektuhang proyekto. 14 sana sa mga ito ang nakatakdang matapos ngayong taon, habang ang iba pa'y nakatakdang magpatuloy hanggang 2029. Wala pang pahayag dito ang ating gobyerno.
Paano yan? Tapos inaaway niyo pa ang China. Diba? Wala talaga. Yung inaasahan yung US, hindi na itutuloy ang mga proyekto dito sa Pilipinas. Tapos meron pa tayong administrasyon na hindi kayang makipagsundo sa China. O, di, saan tayo lulugar ngayon? Kaya na yan ni BBM. ICC nyo, pagod na. Basahin natin mga lads. US President Donald Trump has authorized economic and travel sanctions targeting people who work on International Criminal Court investigations of US citizens or US allies such as Israel, drawing condemnation, but also some praise abroad. Trump imposes sanctions on International Criminal Court. Diyos ka! Akala ko ba sila ang nagpaparusa? Bakit sila ang paparusahan ngayon? Ay, nako. Mga umaasa sa ICC, kawawa naman kayo. Diba? Ganyan. Ganyan ang presidente. Pag may mga nangingialam, palag talaga. Hindi yung dito sa Pilipinas, porket kaaway nila ang dating presidente, papasukin na ang mga dayuhan. Papasukin na ang ICC. Alam niyo mga lords, yung Marcos administration ngayon, masyadong personal, masyadong pikon, tapos call a friend, kakapit sa ICC. Bugo ang Charis Pempeng ko. Basahin natin. Gusto niya patayin ang Pangulo at First Lady ang aking mga magulang. As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon ang katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at First Lady. Ha? Sinabi ba ni Phoebe Inday na gusto niya patayin ang Pangulo at First Lady? Ang bubo ni Charis. Ang aking mga magulang at gusto niyang patayin ang House Speaker. Bakit naman nagugulat ang mga tao na pipirma ako dyan? These are statements that can be taken lightly. Hoy, Charis Pempeng ko. Ay, marunong ka lang mag-English pero ang hina ng kukote mo, ang hina ng pagkaintindi mo. May sinabi bang si VP Inday Sara na gusto niyang patayin ang mga magulang mo? At sabi pa niya dyan, bakit naman magugulat ang mga tao na pipirma ako dyan? Sa bagay, tama. Bakit tayo magugulat? Traitor, hudas na yan sila. Tama, dapat hindi na tayo magulat. Don't. Alam nyo, hindi naman kami namimilit sa Enya. Kung ayaw nyo, wag. Sus, Diyos ko, Ginoo ko. Kayo lang naman itong stress. Tapos susugod sa mga videos namin at magsasabi-sabi ng mga ganyan. Sino may Kung ayaw din namin kay BBM, ayaw din namin. Diba? Kanya-kanyang treat. Pagalingan na lang. Ganyan lang yan. Hindi yung may no more do tayo. Okay. Ay, nako. Alam nyo, mga BBM supporters, matuto kasi kayong tumanggap ng opinion at choices ng mga tao. Kung mas gusto namin ang mga Duterte at ayaw namin kay BBM, tanggapin mo. Kasi ako, tanggap ko nga. Ayaw mo sa mga Duterte. Okay. Ganun lang yun. Pag nadismaya kami kay BBM, pag nagsasabi kami ng opinion, at pag sinasabi namin yung hinanayin namin, at pag sinasabi namin kung ano ang nakikita naming nangyayari sa paligid, it's none of your business. Kaya sa mga BBM supporters, sa mga loyalista, yung iba pa, namimusikal, namimersonal. Ay, huwag kayo mapikon, di ba? Tanggap-tanggap, di ba? Tumanggap. Pag maraming nadismaya kay BBM at maraming nadismaya sa Marcos admin, hayaan nyo ang mga taong maghayag ng kanilang saloobin. Hayop tong si Ralph Recto. Basahin natin mga yun. SC Justice says PhilHealth bankrupt. Sabi ni Recto, not so. Anong not so? So ano ang tawag? Recto? Semi-bankrupt? Alam niyo mga lords, wala talaga silang puso. Imagine mo, ganyan lang sila sumagot. Pabalang. Diba? Talagang patinan nyo na lang kasi ang makabuluhang mensahe
ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Vic Rodriguez sa pagtitipon ng hakbang maisog kahapon. Okay? So, dinasalamatan ni VP Sara ang kontribusyon ng hakbang maisog dito sa ating bansa, yung kanilang advokasya na transparency at accountability, peace and security. Si Atty. Vic Rodriguez naman, dinasalamatan niya ang mga volunteers, ang mga social media vloggers sa pagpapakailap ng katotohanan. So, panoorin natin ang mensahe ng dalawang leader ng ating bansa. Ladies and gentlemen, let's watch this and hear the message coming from no other than the Honorable Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Sara Duterte Carpio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings to the men and women behind Hakbang ng Maisog who are gathered today in a spirit of solidarity and love of country. Let me thank you for your commendable display of unity in tirelessly rallying for genuine transformation, underscored by our shared democratic principles and deep regard for the welfare of our kababayan. With your brave and tireless dedication to the noble purposes of the Maisog movement, it is my sincere hope that together we can advance justice for the underprivileged and work towards the vital task of fostering a brighter future for our nation. Ang pangako ng pagbabago ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Sa harap ng mga hamon, doblehin natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong dedikasyon sa bayan at suporta sa mga advokasya ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sama-sama tayong magsusulong ng mas matatag na sambayanan para sa makabuluhang pagbabago. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido. Kahit saan ako magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami, patuloy sana kayong maging boses namin, tuloy-tuloy po ang pagbabago, bantayan ninyo ang ating budget, huwag kayong pumayag na nakawin ang ating pera, at huwag kayong pumayag na apihin ang ating pangalawang Pangulo. Subalit hindi ko po kayang mag-isa ito. Kinakailangan ko po kayo. Kinakailangan ko tulong ninyo, kinakailangan ko ang suporta ninyo. And I know tonight, I do not have to even ask for it. You've given me your support even before this night came about. Nararamdaman ko yung inyong tulong, yung inyong tiwala, yung inyong suporta. At ito rin po ang aking inspirasyon. Sinabi ko ho sa aking core group, salamat kay Manong John Evasco, tinanggap na maging campaign manager. Salamat sa aking mga kasama. Alam mo nila, kahit si Yusek Ten Libres, nakakaramdam din po ako ng pagod katulad ninyo. Subalit sinabi ko sa kanila, wala akong karapatang magsalitang pagod ako, hindi ako lalabas, hindi tayo iikot. Sapagkat nakikita ko sa lahat ng panig ng Pilipinas, napakaraming volunteers na kumikilos para sa ating bansa. At hindi ko po kayo bibiguin. Three days from tonight, magsisimula na opisyal ang ating kampanya. Malayo na po at malaki na rin ang ating na-cover na lugar. Marami na rin po tayo nagawa at marami na rin po ang ating mga nakasama at higit na lumalaki ang ating samahan. Subalit, wala pa po tayong naipapanalo. Ang naipapanalo natin ay yung puso at damdamin ng mga Pilipino ay naniniwala na panahon na maglagay kayo ng bago sa Senado. At sa tulong po ninyo, makakapaghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 pagpatuloy tayong magkaisa. At again, tonight is not the night to be making political speech in front of you. It's more of me saying thank you to each and every one. Maraming salamat, uulitin ko. Hindi ko naramdaman kahit isang araw na kulang ako sa campaign paraphernalia. Hindi ko naramdaman yan. Wala akong pang-advertisement. Subalit, isang araw, may isang grupo na nagsabi, sagot na namin ang 2 billboard dyan sa C5. At sila ay narinig ko rin ngayong gabi ang aking mga kaibigan abogado na nariyan sa likod. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko maramdaman na kulang ako sa tarpaulin. Bagamat hindi sakto, hindi sapat, pero hindi po tayo salat. At yan ay dahil sa inyong lahat. Maraming salamat. Papakahalagahan ko po yung inyong paniniwala, kumpiyansa at tiwala. Tatandaan ko po lahat ng inyong itinutulong.
Yung iba nahihiya, ang kaya lang i-donate 20 pirasong tarpaulin. Huwag po kayong mahihiya. Ako ang dapat mahihiya. Yung inyong itinutulong, may halaga po yan. Uulitin ko, naiintindihan ko yung importansya niya. Imbis na iuwi ninyo sa inyong pamilya, ordinaryong tao nagpapa-imprenta. Nagpapa-imprenta 20, 10, 50. May halaga po yan. At yan ay hindi ko kakalimutan. At sa paghatid nyo sa akin sa Senado, ito ang aking batayan araw-araw at hindi ko sisirain ang inyong mga tiwala. Pag-usapan natin ngayon itong article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times. Title is, "Ignorant about what impeachment is, Marcos misled his son." Okay, so ito, medyo mabigat ito na article or opinion. Presidente, ignorante tungkol sa impeachment. Nung senador pa ang Pangulo, na dumaan na siya sa impeachment. Bumoto siya ng bumoto siya ng acquittal panahon ni Chief Justice Corona. Okay. So, bakit naman sabihin ni Mr. Rigoberto Tiglao na ignorante ang presidente tungkol sa impeachment at na-mislead pa niya yung kanyang anak na si Sandro sa pagpirma kasi number 1 pumirma si Congressman Marcos. Okay, ito yung dahilan, sabi niya, "This is not my opinion," but fact, katotohanan, straight from the horse mouth. So, galing mismo sa bunganga ng Pangulo, yung lumabas sa bunganga, yun ang nagpapatotoo nga ignorante ang Pangulo. Yun ang ibig sabihin nito. Ito yung sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang press conference noong February 5. "Once the impeachment complaints are filed, the House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang iproseso ang impeachment complaint." Okay? So, dagdag pa niya. "Once the impeachment complaint are filed, the House and Senate, they have no choice. Nakatali na ang kamay nila. Tali na ang kamay. They have to process." When asked what advice he gave his son with regard to whether to sign the impeachment complaint or not, ito ang sabi ng Pangulo. "I told him the process has begun. Parang batas iyan. When you're in the legislature, when you file a bill, pag na-file na yan, the bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na gagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa because the bill is going through a process as it should. And part of that process will be amendments, etc. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already." So, ikinumpara ng Pangulo itong impeachment sa pagpapile ng bill. So, may mga amendment changes, yung ganon. So na, punta na tayo sa advice sa kanyang anak. Sabi ni Mr. Tiglao, "Marcos even pressured his son, saying that he would be violating his oath of office as an Ilocos representative if he didn't sign." So ito ang sabi ng presidente. So sabi ko, nandyan na tayo. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I don't know, he'd be the first to sign. Oh, yan na. Advice ng Pangulo sa kanyang anak is, do your duty. Yan. Okay, go na yan. So, ano naman ang masama doon? Kasi medyo na-curious ako, bakit ignorante ang Pangulo sa impeachment. Ito na, ang paliwanag ni Mr. Tiglao. Marcos misinformed his son. The 30-year-old congressman's duty and that of his colleagues was to evaluate the impeachment complaint and to agree or not whether to ask the Senate to undertake a trial.